Magandang araw mga ka-Junlars. Ayan, magpalit tayo ng preno ng ating motor. Dahil araw-araw natin ginagamit ito. Ito yung gagamitin ko. Susubukan natin to pang Inmax. Isa lang pala ang Inmax rear Sniper 135. Isa lang pala ang laki ng brake pad nila. Ito yung gagamitin natin, 14 pambukas. Kaya let's go. Puntahan na natin at palitan na natin ng preno. Ayan. Kita ko sa inyo kung paano magpalit ng preno ng Inmax 155. Let's go! At ito na nga mga ka-Junlars, wag na nating patagalin pa. Pang inintay natin, umpisa na natin to kagad-agad. Ayan, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, saan man kayo naroroon ngayon sa mundo. Ayan, ito yung 14mm natin. Bubuksan natin itong dalawang tornilyo, yung taas at saka baba. Ayan, itong baba na ito. Ayan, counterclockwise lang pagpaluwag, baka magkamali tayo. Ayan, counterclockwise tapos clockwise pag hinihigpitan na natin. Ayan, kalasin lang natin itong dalawang tornilyo dito. Makakalas na natin yung ating caliper. Ang tawag dyan caliper, yung buo na yan, yung pinagkakapitan ng ating brake pad. Caliper ang tawag nyan. Luluwagan lang natin to kabilaan. Pag naikot na natin sa kamay to, madali na itong matanggal. Ikutin na natin. Ayan, malambot na. Pwede na natin kamay-kamayin yan hanggang sa matanggal na yan. Ayan, tanggal na yung tornilyo. Kalasin din natin itong taas para tuluyan na nating mabaklas yung caliper dyan. Dahil maluwag na siya, naluwagan na natin, kamay na lang. Ayan, kita nyo na, nalaglag ng kusa yung caliper. Bunutin natin yung caliper dyan. Ayan, hihilahin lang natin yan. Ito yung aking pang spray brake cleaner, pang spray ng ating brake pad. Ayan, kalasin natin to at tanggalin natin yung kanyang lumang brake pad. Papalitan natin to ng bago. Itong lumang brake pad, original to, galing sa kasa. Medyo may tama na itong ano ko, rotor disc o plates ang tawag dyan. Gagamitan natin to ng matigas, medyo matigas ng konti, yung hindi sa kasa, para mapudpud yung parang guhit-guhit dyan, para maipantay niya. Dahil medyo matigas nga itong binili natin ngayon, dahil may tama itong ating disc. Itong medyo matigas ang ating ipapalit para pumantay yung guhit-guhit niya. Pag manipis na sobra, papalitan na natin yung disc, tapos ibalik natin doon sa normal na brake pad, yung galing sa kasa. Ayan, luwagan lang natin to dito, yung lagayan ng kanyang brake fluid, para yung piston ay maitulak natin papasok, para maipasok natin yung ating brake pad. Kasi pag hindi natin itulak yung kanyang piston, hindi natin may sasalpak yung ating buong bago na caliper, brake pad at caliper, dahil nakatulak yun, nakaangat yung piston. Luwagan lang natin tong dalawang tornilyo, tapos tanggalin natin yung takip para makasingaw. May hangin siyang masisingawan para hindi matigas itulak yung ating piston. Ganun lang ang technique at sekreto dyan, para hindi ka mahirapan, hindi mapupuwersa yung piston, at saka hindi mapuwersa yung, may mechanism kasi ito dito sa may ulo ng ating ulo ng ating Inmax. Mayroon yan dyang tawag nito, yung ini-stakan ng brake fluid, para hindi mapuwersa yung loob nun. Kalasin natin tong takip dito para pagtulak natin, aangat lang yung brake fluid, kasi may space na siya, hindi siya punong-puno. Ayan, tuklapin. Baklasin natin yung puti na yan. Ayan, o diba, bakanti na. Tsaka natin itulak ngayon yung piston doon sa baba, para maano natin, maipasok na natin dyan sa kanyang disc. Ayan, kalasin natin to. Kita nyo naman itong may spring dito na maliit, yung lock nya. Bunutin lang natin yung lock, dalawa yan.
Yan, kaliwat kanan. Pag nabunot na natin yung lock, tanggal na rin yung kanyang pang tusok na yan, pin. Yan, kalas na yung kanyang brake pad. Ganun lang kasimple mga ka-Junlars. Napakadali lang naman tong kalasin. Pagka baguhan ka pa, medyo mag-isip ka pa kung paano baklasin. Pero pagka sanay mo ng baklasin, madali na. Ayun, ganun lang tanggal na. Ito yung luma, medyo manipis na. At may guhit-guhit dahil yan sa ating disc na medyo may guhit-guhit na rin. Kaya nagkakaguhit-guhit yan dahil minsan di natin maiwasan, maihian ang pusa tapos hindi natin na itatakbo kagad, kakalawangin na yun kinabukasan. Hindi natin mapansin yung kalawang, yun ang dahil sanhi ng pagkakaguhit dyan. Yan, isprehan natin tong piston para malambot. Yan, linisin lang natin yan. Alisin yung mga alikabok dyan. Yan, pag na-isprehan na natin yan na ating brake cleaner, talsik lahat yung alikabok dyan, hulog lahat yan, back to malinis na naman. Ayan isprehan lang natin yan dyan para malinis, para makakabalik-balik siya kaagad. Yan ang pinaka-importanting malinis yan dyan. Maganda talaga pag mayroon tayong brake cleaner kaysa gasolina pa dyan. Pinaka-the best tong brake cleaner. Tapos punasan natin, linisin, tsaka natin ikabit yung kanyang bagong brake pad. At okay na yan pagkatapos nating malinis. Yan, punas. Madali lang naman matuyo tong brake cleaner. Yan tuyo na nga siya kaagad. Pagka spray mo maya maya, tuyo na kaagad. Madali lang matuyo tong brake cleaner. Malamig ito malamig. Kaya hindi tayo mamumroblema. Pag ginamit natin to sa ating CVT, pwede rin tong gamitin. Pang CVT cleaner natin, pwede rin siya ating gamitin doon. Pang spray. Ayun, malinis na siya. Buksan na natin tong ating bagong brake pad. Ayan, kita nyo naman manipis na. Pero kung wala pang pera, pwede pa tong pagtiyagaan. Kung wala pang pambili, ako nakareserba na yung nakareserba na yung preno. Kaya papalitan ko na siya. Ito yung bago nating brake pad. Yan, kakalasin natin yan. Sabi nila, medyo matigas daw to ng konti. Pwede, subukan natin. Subukan natin yung tigas nito. Maganda daw to, medyo matigas ng konti. Yung guhit na yon, kung medyo matigas to, ay mapapantay niya yon. Dahil matigas nga to. Yung sa kasa medyo malambot. Kaya kung yun pa rin ang ikakabit natin, malambot, tuloy-tuloy pa rin yung guhit na yon. Magkakaguhit-guhit pa rin pati yung ating brake pad. Ito, may nakapagsabi na medyo matigas daw to. Kunti lang naman diferensya nila. Yung sa kasa 510, ito 500 pesos ang bili ko nito, brake pad na to. At masusubukan natin kung talagang anong pinagkaiba. Ayan, ganda kulay gold. Kakabit natin yan, babaklasin rin natin tong kabila isa. Dalawa yan, magkabilaan. Mahal ang preno ng Inmax, kalahin mo 500. Kung doon sa barako ko dati, magkano lang sa barako? 250, 150. Kung natatandaan ko 150, pinakamahal 200 yung brake pad nun. Ano naman yun, sa brake drum, may brake drum yun. Ito kasi disc brake. Kaya may kamahalan talaga ang pad nya. Yan, isprehan natin, linisin natin yung kanyang pin para hindi may istaka ng kalawang. Tapos lagyan na rin natin yung grasa, yung yung ating pin at saka yung yan, kalasin natin to. Isprayan din natin yan, linisin natin yan. Yung lumang grasa na nandyan, siyempre may kasama ng alikabok yan, kailangan nating malinis yan, isprayan din natin. Ganun lang pag palit ng preno at paglilinis din, para madali naman natin gawin yan. Kayang-kaya na natin gawin yan. Sundan nyo lang kung paano ko ginawa. Sigurado hindi kayo magkakamali. May ikakabit at mababaklas nyo yan. Kahit sino kayang-kayang magpalit ng brake, rear brake ng ating Inmax. Yan, isprayan natin para tumalsik yung mga alikabok at yung lumang grasa matanggal. Pagkatapos nating ma-sprayan dyan, yan kita mo naman yan, latak-latak ng alikabok.
Kasi dumidikit dyan talaga ang alikabok, hindi maiwasan. Tapos tsaka natin punasan at lagyan natin ng grasa. Yung gamit ko na grasa, high temperature na grasa, kulay blue. Ayan, bigay ito ng aking kumparing gwapo. Yan, oh, dami yan. Isang lagayan ng stick wheel ang pinaglagyan ko para solid na wala nga yung takip, nabasag, nginat-ngat yung takip nito, kaya plastic na lang ang inakono ko. Ayan, lagyan natin yan grasa. Wag naman natin masyadong damihan, yung tamang-tama lang, baka pagpadulas dyan. Ayan, pahiran natin ang grasa, pati yung kabila pahiran din natin. Ayan, ganyan lang kasimple mga kadunlars. Ayan, oh, yung kanyang pantusok pin papunta dun sa kabila. Pagkatapos natin malagyan ng grasa, lagyan din natin yung butas na pagtutusukan yan para magkakaroon din ng grasa yun dun sa loob. Pagkatapos isalpak na natin, ayos na yan. O ayan, o, yung kanyang caliper, kita mo yung butas na yan, lagyan din natin yan, salpakan natin ng grasa yan. Ayan, lagyan natin ng grasa yan para naman malambot na malambot talaga, hindi siya mag-i-stack up. Kadalasan kasi nag-i-stack up, naubos kagad yung ating preno dahil siyempre nanigas na yung grasa dyan. Pagka pindot ng piston, hindi na siya makakabalik dahil matigas na nga siya. Yun ang dahilan na maggulat tayo, ubos na kagad yung ating preno dahil lagi na siya nakapreno habang tumatakbo. Ayan, ito yung pin, lock na pin dito sa ating brake pad. Lagyan din natin grasa yan para madulas. Mas masarap pag madulas, mahirap pagka hindi madulas, maganit. Kaya delikado pag maganit, baka magkakasugat-sugat pa yan dyan. Yan, salpak na natin to, yung kanyang partner ng ating butas sa caliper dyan, at ikakabit na natin tong ating brake pad pagkatapos nating masalpak yan. Depende sa inyo, pwede nyong ilagay na yung brake pad dyan bago nyo pa isalpak yan, or yung nakakalas saka mo ilalagay yung ating brake pad. Pero kailangan itulak muna natin yung piston. Ayan, tingnan yung piston nakaangat. Yan, kuha lang tayo ng basahan. Yan, tapos tusukin natin yung piston, tawag yan piston. Ayan, o, idiin lang natin yan, malambot naman na idiin yan dahil binuksan na natin yung lagayan ng kanyang brake fluid. May singawa na sa awa. Yan, nakadiin na. Pag pumantay na yan dyan, okay na yan. Pwede na nating ilagay yung brake pad natin. O, di ba? Pantay na. Ayos na. Ano pa hinintay natin? Isalpak na natin yung ating brake pad nang matapos na. Yan, maraming salamat nga pala sa mga nanonood sa aking mga tutorial video. Para naman may share ko yung konti kong kaalaman, para yung iba magkakaalam din, malaman din kung paano magpalit. Ayan, may lock yan dyan banda. Tutusok lang natin yung kabilang dulo na yan dyan sa lock. Kailangan siguraduhin nakatusok sa lock, dahil pag hindi nakatusok sa lock yan, walang tibay yung ating preno dyan. Kailangan may lock kasi yan dyan, may parang suotan dyan. Yan, kita nyo naman, ayan, o, yan, pasok na. May lock yan dyan, yan, tinuturo ko na yan, may lock yan dyan. Dyan talaga ipasok natin yan. Tapos tutulak na natin to para dumikit na siya doon. Sumama pa yung ano. Sumama pa. O, ayan. Swak na. Tapos tsaka natin yung ilagay yung kabila. O, di ba? Ayos na. Salpak natin yung kabila. Yung may tainga na yan, i-shoot natin dito. Ayan. Yan, o, di ba? Salpak natin yan dyan. Yung butas na yan. Yan, o. Yan, tatandaan natin. Shoot lang natin yung butas na yan dyan sa may nakalabas na parang itits na yan. Tapos, banat na natin. Itiklop ng pakabila. Yun, nalagay na yung dalawa. Tsaka natin itusok yung pin. O, di ba? Ganun lang kasimple. Simpleng-simple lang mga kadunlar. Madali nating magagawa yan pag nasundan nyo. Malikot yung camera ko dahil mag-isa lang nga kasi ako nito eh. Kinagalaw ko yung camera para maitutok. Mahirap maitutok. Okay sana kung may cameraman ako
Talagang tutok na tutok yan. Wala akong cameraman. Pagpasensyaan nyo na. Medyo may likot-likot yung ating camera dyan. Okay, tutusok na natin yung pin at ikabit na natin yung lock. Pag nakabit na natin yung lock, pwede na nating ibalik yan dyan sa caliper. At yun, tapos na siya. Ganun lang kasimple. O, di ba? Ang ganda ng bagong bili ko. Ayan yung kanyang lock. Itusok natin. Itapat lang natin sa butas. Ayun na, pasok na. Yan, o, pasok na. Kailangan may butas yung maliit. Sa pin na yan, may butas na maliit. At mayroong guhit yan sa gilid. Ikutan. Kailangan itapat natin dun sa butas para maitusok natin yung kanyang lock. Wag natin kalimutang maitusok yung lock dyan sa pin na yan. Dahil kakalas yan pag wala yung lock. Yun lang ang pinaka lock nya ang nagpipigil dyan. Maliit lang yun, parang malaki-laki lang ng konti sa karayom o mga kasing laki ng walis ting-ting. Yan o, may butas yan dyan, dalawa. Dyan natin itutusok yung lock. Pagkatapos natin itusok, malabo yung camera. Ayan, tusok natin. Pwede naman natin kamayin, tsaka natin itulak ng long nose. O pwede rin natin ipitin ng long nose, tapos tsaka natin i-shoot dyan sa lock. Yan, na-shoot na natin. Itulak na lang natin sa long nose para tuluyan ang pumasok yung lock. Ayun, pasok na. Susunod naman natin yung isa. Ilagay din natin ang lock. Kung paano natin tinanggal, ganun din natin ikakabit. Yan. Noong umpisa, kabado ako magpalit dahil siyempre hindi pa natin gamay yung paano pagkabit nito. Ayan, kita nyo yung lock na yan. May butas na maliit yan, itusok lang natin yan dyan. Hindi masyado makita sa camera, sobrang maliit kasi ang butas na yan. Kasyang-kasya lang yung lock na yan dyan. Sabay diin. Ayun, pasok. Ayun, o, ayos na. Dalawa, nakakabit na yung dalawa. O, ano pa hinintay natin? Para hindi na masyado humaba yung video natin, isalpak na natin yan dyan sa disc, yung caliper. Yan, may awang na siya, oh. Kailangan magkaroon ng awang. Kung nakalabas yung piston yan, walang awang yan, hindi natin may shoot dyan sa kanyang disc. O, di ba? Ganyan lang, pasok. O, di ba? Easy. Yan tinatawag ni Boy Tapang na basic na basic. O, basic lang pagka natutunan natin. Pero pag yung first time pa nating magpalit, siyempre, kakabahan muna tayo, baka palpak o sumablay yung ating pagkakakabit. Ganun talaga sa umpisa. Kahit saan naman basta umpisa, may kahalong kaba. May kahalong kabang nararamdaman. Pero pagka gamay na natin, baka ilang palit-palit na tayo dyan, wala nang kaba-kaba yan. Paulit-ulit na lang. Tapos higpitan na natin yung mga tornilyo, kamayin na muna natin. Pag matigas, uga-ugain natin, kailangan itama natin dun sa kanyang nut. Ikutin muna natin kamay, tsaka natin higpitan sa 14mm na ating tools. Kailangan yung back rings wag open, kasi pag open ang ginamit natin yan, masisira yung nut natin dyan, baka mabilog yan. Kailangan yan ang gagamitin natin, yung bilog yung dolo, hindi yung open, hindi open rings. Kailangan, ano bang tawag sa ganyan rings? Back rings or basta, di ko alam, basta ganyan, bilog ang Kung may sakit tayo, ayun, mas maganda. Sakit rings, dahil sasalpak lang natin yung sakit dyan. Ayan, pagkatapos nating mahigpitan yan, tapos na yan. Ganun lang kasimple. O, diba? Mahigpit na. Mahigpitan na natin mabuti. Ihigpitan pa natin, double check natin. Tamang higpit lang. Huwag naman nating tudutuduhan panggigilan ng higpit. Baka naman malostrid dyan, ay malaking problema. Kung tamang higpit lang. Ayan, okay na. Tamang higpit na. Okay na yan dyan. Yan, bubuksan. Ibabalik na rin natin yung takip dun sa sa lagayan ng brake fluid. Ayan yung parang guma na yan. Yan, tatakip natin dyan para okay na siya. Ganun lang kasimple mga John Lars. Sana may natutunan tayo ng kahit konti. Ayan, sa mga bago pa lang dito sa channel ko at napadaan kayo dito sa channel ko, ayan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga
susunod ko pang gagawing tutorial video. Yan, kabit natin yung dalawang tornilyo. Ganun lang. Tapos na kagad yung ating pagpapalit ng preno. Kailangan talaga natin buksan yan. Hindi pwedeng hindi natin buksan yan dahil matigas itulak yung piston. Baka magkakaproblema pa tayo. Ayun, nahigpitan na natin. Pagkatapos nating higpitan yan, pipisil-pisilin natin yung preno para maitama at magkaroon na siya ng brake. Kakapit na yung preno. Kasi yan, wala pa yan. Wala pang kapit yan. Pisilin lang natin yan. Siguro 1, 2, 3, mga 4 na pisil hanggang sa kumagat yung preno niya. Yun, tapos ganun lang kasimple. Tamang higpit lang tayo rito ha. Baka mamaya ay masubra ng higpit ang kalaban natin, lost thread. Oh, di ba? Ayos na. Nahigpitan natin, pisilin natin. Ayan, yung kanyang preno, pisilin natin diyan. Mga 3 pisil para gumana. 1, 2, 3. Oh, ayun na. Pag tumigas na, ibig sabihin kumagat na yung ating preno dun sa baba. Okay na siya. Oh, di ba, mga ka-John Lars? Ayos lang. Ngayon, isisit natin to rito sa trip 2. Trip 2, mayroon kasing dalawa nakalagay dito. Trip 1, trip 2. Isisit natin to sa trip 2 para malaman natin kung ilang kilometer ang tinakbo sa bago nating brake pad. Di ba? Para malalaman natin kung gaano katagal at gaano ilang kilometrahe ang bago mapudpud yung ating brake pad. Isisiro lang natin yung trip 2 para mabilang natin kung ilang kilometrahe bago tayo magpalit ng bagong brake pad ulit. Kung gaano katagal yung takbo niya bago mapudpud. Okay? Nasit na ba natin? Okay, nasit na. Na-0-0 na natin. Yan. Okay na mga ka-John Lars. Maraming salamat sa inyong pagpanood. Ayan yung aking Inmax. Poging-pogi pa. Kasing pogi ng may-ari. Joke lang. Ayan o. Naka-hazard pa siya. Tapos na ang ating pagpalit ng preno. Sana'y nagustuhan nyo ang ating video. At maraming salamat pala sa sumusuporta dito sa aking channel. Thank you and God bless sa ating lahat. And goodbye.